Isa ka ba sa nagpe-pray na, Lord, gusto ko nang graduate. Gusto ko nang makapasa sa board exam. Ayan. Next. Lord, gusto ko ng promotion. Gusto ko ng either sa loob ng opisina or mas magandang trabaho. Next. Gusto mo ba mag-increase yung sales nyo? Sino ba yung mga negosyante dito? Ayan. Yung mga nagbi-business. Ayan. Next. Gusto mo ba ng healing? Ayan. Next. Gusto nyo ba ng happiness? Diba? Sino ba yung ayaw na maging masaya? Diba? Kanina, diba, tinatanong ni Ate Hani, naging malungkot siya. So, isang nature po ng tao ay yung longing na maging masaya. Nakita nyo naman po yung ngiti ni Siomay, sobrang saya. And next, gusto nyo ba ng blessing? Diba? Either financial, material, spiritual blessing. Sino po yung gusto nun? Apo. Masaya magpuri kay Lord pag nandyan na tayo sa season na yan, no? Ang dali magpuri, ang gaan magpuri, parang sobrang saya natin. Pero, may question po ako. Next na. Yan, ano kaya yung question? Paano daw, kung wala ka ba dun sa season na yun? Yung pinagpe-pray mo mismo, yung goal mo mismo. What if is nasa wilderness season ka? Yung, Lord, ang tagal ko nang pinagpe-pray to pero wala pa. Ayan. Magwo-worship ka pa rin kaya kay Lord? Diba? Are we still going to trust God or depend to God para dun sa mga pinagpe-pray natin? Ayan. Next. Ayan. Tignan mo yung katabi mo. Mukha bang expectation o mukhang reality? Ayan. Minsan may ganun kasi tayo. Amen. Diba? May pinagpe-pray tayo na, Lord, ito yung promises mo. Ito yung ine-expect ko. Pero in reality, hindi pa yun yung nangyayari. Yun kasi yung siya shinare din ni Sister Baby last week, yung sa testimony niya na may promise ang Lord, may pinangahawakan na siya kay Lord, pero di ba ang daming nangyari din dun sa buhay nila, sa pamilya nila, before dumating yung blessing na yun. Okay, so before po tayo magtuloy-tuloy, let's close our eyes. Let's pray po. Lord, maraming pong salamat sa oras na ito. Tunay nga po na napakabuti mo, Lord. Salamat po sa buhay ng bawat isa na dinako mo dito. Lord, we pray na ikaw po ang manguna, ikaw po ang kumilos, ikaw lamang po ang maitaas sa oras na ito. We rebuke any distraction in Jesus' name, na wag mo pong hayaan na may maging hadlang sa oras na to, even yung mga katabi namin, even our cellphone, even your servant, Lord God. Kung ano lamang po yung gusto yung ipa-deliver sa oras na ito, yun lamang po, Lord. Hallelujah, ang mapag-usapan at madiscuss po namin. Lord, we pray, patuloy mong basagin ang aming mga puso, bigyan mong kaunawaan ang aming mga isip, Lord God. Maraming salamat. In Jesus' name, in this we pray. Amen and amen. Next. Ayan. Ang title po ng topic natin, ayan, The Wilderness. A Journey to the Promised Land. Sino po yung may inaasam na promised land dito? Iba-iba yung inaasam natin, pero alam niyo po yung sinabi ng Lord, di ba? Promise. Opo, pag sinabing promise, past tense, na ipangako na po yan ng Lord. Diba? Ano po ang nature ng Lord? Sabi nga ni Sister Gwen kanina, pagpalain ka ng Lord. Diba? Hindi lang naman yun financially diba? Kundi kung ano yung pinagpe-pray natin, kung nasa will ng Lord, is hindi yan ipagdadamot ng Lord sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, hindi madamot ang Lord. Amen po. Next. Ayan. So before po tayo magtuloy-tuloy, syempre, i-differentiate po muna natin yung wilderness versus promised land. So yung wilderness daw po is uncultivated, uninhabited, and inhospitable region. Means disyerto. Kung baka, pwede ka bang magtanim? Sa tingin nyo po, pag nagtanim kayo ng palay dyan, makakapag-harvest po ba kayo? Ayan. Pagdating po sa promised land, ayun, a specific region of land that God endowed to His chosen people as part of their inheritance. Tagapagmana ka pala. Tagapagmana pala tayo. And sinasabi po dito, yung sa Bible po kasi, yung promised land na sinasabi po is
lugar kung saan wala nang hahanapin pa. Talagang yung mga prutas, yung mga bunga, talagang yung resources nila ay sobra-sobra. And yung term nga na ginamit sa Bible is a land flowing with milk and honey. Diba? Ayun po. So, kayo po ba, alam niyo po yung kwento ni Hansel and Gretel? Diba? Yung bahay po ng cookies, ng marshmallow, diba? Parang bilang bata, isipin niyo para tayong bata, parang, uy, ano na to? Promise land na to sa akin kasi diba mai-enjoy po natin. So, yan po yung wilderness versus promised land. So, ang pinag-usapan po natin, may promised land, may pinangako po ang Lord sa atin. Pero, paano ko ang dinadaanan pa natin ay nasa wilderness pa tayo. Yun pa yung season natin. Next. Ayan, yung main story po natin, ayan, the story of Israelites from slavery to promised land. Ayan, hindi ko po siya babasahin ng buo kasi sobrang haba po niyan. Pero tuwing Holy Week, di ba usual po pinapalabas yung kwento ni Moses. Ayan, so i-shorten na lang po natin. Number 1 po, ayan, is God's promise. Ayan, medyo maliit pala yung picture. Pero dyan po sa story po na yan, kay Abraham pa lang po, pinangako na po ng Lord na sa kanya at sa kanyang descendant ay ibibigay ng Lord ang promised land. Ayan, next. Pero, di ba, may pangako ang Lord God's promise. Pero ang nangyari sa mga Israelites, nung pumunta sila ng Egypt, sila po ay naging slave. Parang mapapaisip ka na minsan, ito ang promise ng Lord, pero bakit ganito yung pinagdadaanan ko? Okay? Alam niyo po ba kung ilang years? Hindi po. Hindi, hundreds of years po yung sa slavery po ng Israelites. Ayan. Mamaya pa po yung 11. Ayan. Pero yan po, yung naging slave po sila, hindi yan 1 taon, 2 taon lang po. 100 of years po. Next. Ayan. So dahil sa slavery, di ba, pinadala po or sinugo po ng Lord si Moses to lead the Israelites out of Egypt. From slavery, sila po ay pinalaya ng Lord. Next, sa kanila pong paglaya, sila po ay naglakbay sa wilderness. And alam nyo po kung ilang years? Hindi rin po 11. Ayan, 40 years po silang naglakbay. Ayan, nag-wander sila sa wilderness. Pero alam nyo po ba, during sa pag-wander nila sa wilderness, unang-una po, alam nyo po yung mana. Hindi po yun yung pamana ng magulang nyo, ha? Yun po yung bumababa galing sa langit, 'di ba? Na yun yung kinakain ng mga Israelites. And sa makikita nyo po how faithful si Lord, huwag ka na magtabi. Kainin mo lang kung ano yung para sa araw na yun dahil kinabukasan at sa araw-araw magpo-provide ako sa inyo. Okay? Next, nagsawa sa mana. Diba? Next po is pati quail. Ano ba yung quail sa Tagalog? Pugo. Ayan. Pinapadalan sila ng pugo para may meat silang nakakain. Even water po. Diba? Sa bato, lumalabas yung tubig. Ayan, meron din po yung Samara, yung bitter yung tubig, ginagawang sweet ng Panginoon. Okay, pag naglalakad po kayo, di ba no naglalakad sila, merong pillar ng clouds and fire. Di ba? Ang lupit. Di ba kung kayo may mga bodyguard, si Consi may bodyguard, pero itong mga Israelites, may pillar ng clouds and fire. Ayan. And sabi nga, naririnig ko kala pastor, di ba, yung mga damit nila, yung mga suot nila sa paa ay hindi nasisira at hindi naluluma. Talagang kung sila ay lumalaki, kasama nilang lumalaki yung mga suot nila. Okay, next is ni-receive nila yung 10 Commandments sa Mount Sinai. Ito po ay hindi lang, kaya ko po siya sinama, hindi lang basta yung 10 Commandments. Nagkaroon po ng covenant.
'Di ba? Sa Israelites at kay Lord. And next is, si Joshua po ay nilid ang Israelites into the promised land. Marami silang pinagdaanan, 'di ba? Pero yung kay Joshua, unang-una nilang tinarget, 'di ba? Yung pinabagsak nila ay yung walls of Jericho. Ayan. Makikita natin na sa buhay ni Joshua, sabi ng Lord, hindi nyo kailangan makipaglaban. Pakinggan nyo lang yung instruction ko at mapapasa inyo yung lupain na yan. Okay, next. Ayan, sa ating story, may tatlong bagay na gustong malaman mo na during this wilderness season ay hindi ka iniwan o pinabayaan ng Lord. Number one is, He is preparing you for the promise. Minsan nag-iisip tayo, Lord, bakit ang tagal? Bakit ang tagal ng promotion ko? Ayan, kasi ako personally, pinagdaanan ko yan. Yung kay Brother Alexis, ilang months lang na delay. Pero yung sa akin, nung before ako mag-resign, ilang years na di-delay hanggang inabot ng pandemic. Pero the Lord is good kasi sabi ko pa naman, Lord, pag na-promote po ako, magre-resign na ako. Kaya siguro hindi pa po ako pinopromote kaagad ni Lord. Ayun. So next. So sabi dito sa Deuteronomy 8:2, and you shall remember that the Lord your God led you all the way these 40 years in the wilderness to humble you and test you to know what was in your heart, whether you will keep His commandments or not. Di ba narinig natin yung heart check? Ayan. I-check din po natin na, Lord, ano tawag, siyasatin mo ako kung yung puso ko ay ready na ba para sa mga blessing na ito. I-prepare niyo po ako. Bakit po? Minsan po may mga tao, di ba? Ilan na po yung napanood natin na nanalo daw po ng jackpot sa loto, 'di ba? Pero hindi, dahil sobrang biglaan yung pagkapanalo nila, 'di ba? Hindi sila nagiging wise kung paano nila i-spend yung pera. Ayan. So, lagi po natin pag-pray, baka kaya hindi pa yan binibigay ni Lord or wala ka pa dun sa promised land mo, ay hindi ka pa ready. Ayan. So, next. Ayan, bakit daw po natin kailangan maging ready? Naalala ko po yung preaching ni Ninang Bisa last Thursday, di ba? Katulad po ni Queen Esther, di ba? Bago po siya i-present sa hari, di ba? Isang taon siyang prepare na hindi siya nakikita ng hari, di ba? Pinapaganda siya, pinapaganda yung kutis niya, yung health niya, di ba? Healthy yung kinakain niya. Ganon din po tayo. Bakit tayo piniprepare ng Lord? Sabi dito kasi sa 1 Peter 2:9, but you are a chosen generation. Pinili po kayo ng Lord. A royal priesthood, a holy nation, His own special people. Kay Lord po kayo. Amen. Ayan. That you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Ayan po. Gusto po ng Lord kapag tayo po ay nasa promised land na, kapag binigay na po ng Lord kung ano yung pinagpe-pray nyo, ay makita yung kaliwanagan ng Lord sa buhay nyo. Ayan. Tingnan nyo nga po kung makikita nyo ang liwanag ng Lord sa mga katabi nyo. Ayan. Kitang-kita. Ayan. Next. Ayan. Sabi sa James 1:2-4, my brethren, count it all joy when you fall into various trials. Parang ang hirap to, may pinagdadaanan na ako, pero dapat pala maging masaya ako. Knowing that the testing of your faith produces patience. Ayan. Naalala ko nun yung nag-women's conference kasi yung mga emotion. So parang marami yata dun sa anger ba? Ayun. Kasi kailangan natin makapag-produce ng patience. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Ayan po. So makikita nyo po sa journey ng mga Israelites, na-experience nila yung discipline, yung purification, and transformation. Di ba? Kumbaga, sinala sila ng Lord. Kaya kapatid, sabi mo sa kapatid mo, sa katabi mo, kapatid, magpasala ka. Baka ayaw nyo magpasala eh. Ayan.
Next. Ayan. Number 2 po, He wants you to trust in Him alone. Kung makikita nyo po, di ba, pwede naman padaanin ng Lord sa normal na daanan ng mga Israelites, pero bakit kaya sa wilderness pa? Di ba, bakit kaya tayo pwede naman padaliin ng Lord yung pinagdadaanan natin, pero bakit kaya dun tayo pinadaan ng Lord? Ayan. Next. Ayan. Sabi po sa Romans 8:28, ayan, nabanggit na rin ni Brother Harvey kanina. And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Ito po isa po sa mga favorite verse ko kapag may mga time na may pinagdadaanan kami na hindi, manghahawakan ko yung salita ng Lord kasi we know that all things work together for good. Ayan, kahit ano man yung pinagdadaanan namin, ayan po, sa medyo hindi nakakaalam, marami po talaga kami pinagdaanan nitong year na ito. Talagang dumaan kami sa wilderness. Ayun po. And actually, yung sa work po ni Brother Alexis ay malaking blessing po. Kasi sa mga hindi po nakakaalam, mukha lang po kami sobrang yaman. Pero financially po ay may pinagdaanan din po kami this year. Pero the Lord is good. Ayan. Next. Ayan. Sabi sa 2 Corinthians 4:8 and 9, we are hard-pressed on every side. Ito yung naramdaman ko this year. Sabi ko, Lord, parang physically, dahil nanganak ako, parang sabi ko, kala ko, sobrang strong ko na, pero may nararamdaman na rin po tayo. Ayan po. Tapos sabi ko, financially, may pinagdaanan kami. Ayan, sa iba't ibang aspeto pa po. Diba? Pero sabi ng Lord dito, we are hard-pressed on every side, yet not crushed. Ayan. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Struck down, but not destroyed. Ayan. Bakit? Ano po sabi ng Lord? No weapon formed against you shall prosper. Diba? Kahit feeling mo wala ng pag-asa to, Lord, ganito na to, yung sobrang negative na yung mga nangyayari. Pero the Lord is good. Hindi ka pababayaan at hindi ka iiwan ng Lord. Next. Ayan. Sabi po sa Psalms 50, verse 15, call upon me in the day of trouble. Kaya yun po yung number 2 Tinuturuan po tayo ng Lord during wilderness season na sa Kanya magtiwala, sa Kanya dumipende. Diba? Minsan iniisip nyo, Lord, bakit kaya yung mga kaibigan ko nang heheram ako, ayaw ako pahiramin? Bakit during this season, Lord, parang wala even yung family natin, hindi nila ako naiintindihan? Kasi isa po sa tinuturo ng Lord during wilderness season, anak, sa akin ka lang dumipende. Anak, sa akin ka lang magtiwala. Kasi, di ba, lagi naman natin yan naririnig, pag pangako ng iba, napapako. Di ba? Yung sabi nila, my forever. Magkasama na tayo forever. Ayan, di ba? Ilan na yung nabiktima nun dito? Ayan. Pero dito sabi ng Lord, call upon me in the day of trouble. Kapatid, pag may pinagdadaanan ka, pag may problema ka, or during your wilderness season, kanino ka tumatawag? Pero ang sabi ng Lord, pag tumawag ka daw sa Kanya, I will deliver you, and you shall glorify me. Amen po ba? Kaya po, ini-encourage namin kayo mag-testimony. Gusto namin marinig, paano kayo tumawag kay Lord? Paano kayo dineliver ng Lord? It is an encouragement to others na hindi lang pala ako yung dumadaan dito. May iba palang dumadaan. Pero hindi sila bumitaw kay Lord. Amen po ba? Ayan, next. Ayan, number 3 is, He will fulfill what He promised. Ayan, past tense na naman tayo. Kasi sabi po natin, di ba, pag nangako si Lord, mangyayari yan. Sabi nga, di ba, heaven and earth will pass away, di ba? Pero ang salita ng Diyos ay mananatili. Ayan, next.
Ayan, binasa rin to ni Brother Harvey kanina. Ayan, Isaiah 43 verse 18 to 19, forget the former things. Diba na parang sasabi mo, Lord, may problema na naman, mababaon na naman ako sa utang, ganito na naman ng mangyayari. Pero sabi ng Lord, kapatid, hindi na yan yung kalalagayan mo. Forget the former things, do not dwell on the past. Ayan. So sabi mo, kapatid, mag-move on ka na. Sino ba yung mga ayaw mag-move on dyan? Ayan. Pero sa verse 19, sabi niya po, see, I am doing a new thing. Di ba may kanta nga mo tayo sa bawat, sa bawat araw, di ba? Ito'y laging sariwa, di ba? Laging may bagong hinahanda ang Lord. And now it is spring ups. Do you not perceive it? Diba? I am making a way in the wilderness and in streams in the wasteland. Katulad po ng ginawa ng Lord sa mga Israelites. Diba? Parang kahit walang daan, ano ba yung hinati ng Lord? Yung dagat lang naman para makadaan sila. Diba? And kahit walang tubig, diba? Sa bato, humanap po kayo ng bato dyan. Bigyan ko yung 500 pag may lumabas na tubig dyan. Diba po? Kahit saan tayo diba? Yung normal na bato, pag pinalo mo yan, walang lalabas na tubig. Pero ganun kagrabe yung ginawa ng Lord during yung sa journey ng mga Israelites. Next. Ayan. Sabi po sa Hebrews 10:23, bakit kailangan na magtiwala at maniwala ka kay Lord? Let us hold fast the confession of our hope without wavering. Yes. For He who promised is faithful. Si Lord po ay tapat. Sabi, ang favorite ng aking sisi, di ba? Favorite niya yung word na tapat. Kasi kahit pagbaliktarin mo, tapat pa din. Ganun po si Lord. Kahit anong mangyari, anong sitwasyon, tapat po ang Lord, hindi po siya nagbabago. Pero real talk po, tayo po yung nagbabago. Diba? Minsan nagtataka kayo na, Lord, diba? Pag may mga time na nakakalimot na tayo kay Lord, diba? Nakukurap na tayo ng mga blessing ng Lord, magtataka tayo, Lord, bakit hindi mo na ako binibless? Diba? Bakit dumadaan na ako ng wilderness? Ayan, kaya kailangan natin i-check ang ating sarili. Diba? Pero si Lord, ayan, kung ano po ang pinangako sa inyo ng Lord, wag po kayong mag-discourage, ano man po yung pinagdadaanan nyo. Kasi He who promised is faithful. Ayan, next. Ayan, isa din sa mga favorite natin, diba? Sa 2 Corinthians 1:20, for all the promises, diba, hindi pinili, kundi all, lahat po ng pangako ng Lord. Diba? For all the promises of God in Him are yes, amen. And in Him, amen. To the glory of God through us. Diba? Pero lagi ko pong sinasabi, diba, may mga prayers po tayo na lagi nyo rin pong idudulog kay Lord. Not my will, Lord, but let your will be done. Kasi isa po talaga sa mga naging favorite ko yung pwedeng maganda sa paningin natin, pwedeng maganda sa pandinig natin na, uy, yung kapitbahay ko nag-abroad. Parang okay din mag-abroad ah. Diba po? Pero sabi nga po, diba, si Eva at Adan, nung tinukso, ano po yung pagkakadescribe sa bunga? It is pleasant to the eyes. Diba? So hindi po lahat ng maganda ay mabuti para sa atin. Kaya every prayer po, diba? Sabi ko, Lord, ito yung goal ko, ito yung promised land ko. Pero idulog po natin kay Lord na, Lord, let your will be done. Okay? Medyo maiksi lang po ito. Ayan, next. Ayan, so 3 things that God wants you to know during the wilderness season is, una, He is preparing you for the promise. May pagdadaanan ka. Kasama talaga yan. Diba? Minsan sasabi mo, Lord, I pray for more patience. Tapos magugulat ka, ano ba tong
asawa ko tsaka anak ko, talagang sinusubok yung pasensya ko. Di ba? Okay. Next is, He wants you to trust in Him alone. Wala ka pong ibang kakapitan, wala kang ibang didependehan, kundi si Lord. And number 3, He will fulfill what He promised. Hindi po sinungaling ang Lord. Tapat po ang Lord sa kung ano po ang ipinangako niya sa inyo. Ayan. Next. Ayan. May papakilala po ako sa inyo. Nakikita niyo po yung mga artista sa ating screen. Ayan. Si Ate Meng and Kuya Bench. Ayan. Hello po Ate Meng and Kuya Bench. Ayan. Nung ginagawa ko po itong preaching na ito, isa po sila talaga sa ano ba yan? Iiyak na ako kagad. Isa sila sa mga niremind ng Lord as an encouragement. Kasi sabi ko, grabe itong mag-asawa na to. Mag-asawa po sila. Sabi ko, grabe yung paglilingkod nila, grabe yung puso ng mag-asawa na ito. Kasi kaya po 11 years na po silang mag-asawa. And in 11 years po, kasama po nila kami manalangin para po sila po ay magkaroon ng supling. Hindi po naging madali yung journey. Kahit kami mismo na malalapit sa kanila, parang kami yung minsan yung nasasaktan na, Lord, parang pinag-pray namin pero hindi pa rin successful, hindi pa rin okay. Pero alam niyo po, ang pinakita ng faith ng mag-asawang ito, talagang walang pitawan kay Lord. Ikaw kapatid, sabi mo kapatid, willing ka ba mag-antay ng 11 years para sa promised land mo? Mga 10 years lang daw. Ayun po. Pero sabi ko, Lord, napakabuti mo. Kasi during their wilderness season or their waiting season, tong mag-asawa na ito talagang patuloy na nagpagamit kay Lord. Si Kuya Bench lang parang ilang group yung talagang hinahawakan niya, yung family niya, hindi niya binitawan. Pero napakabuti po ng Lord. Bakit? Next. This year po, sila po ay nag-gender reveal na. Malapit na mga anak. Diba? Malapit na nila makita yung pinangako ng Lord sa buhay nila. Ba't ko po ito shinare? Ayan, nangingi po akong permission kay Ate Meng. Kasi gusto ko po ipakita sa inyo na kasi iba-ibang season di ba? Even nasa wilderness season tayo, even sa season na nag-aantay tayo, hindi tayo binibitawan ng Lord. Nakita niyo po yung mga Israelites during their journey. Yes, wala pa yung promised land, pero during their journey, hindi sila pinabayaan ng Lord. May ginagawa ang Lord sa buhay nila. Kaya kapatid, ano man yung pinagpe-pray mo, huwag kang magdi-discourage. Diba po? Ilan pa yung narinig natin? Sabi, diba po, ni Ninang Bilisa, diba? Ang ginto pinapadaan sa apoy para maging dalisay. Diba? Even yung diamond, diba? Grabe yung pinagdadaanan para maging mamahaling diamond. Diba? Kaya kapatid, sabi nga, you are a chosen generation. Pinipino ka ng Lord kasi gusto niyang maging dalisay ka. Gusto niyang maging maganda yung quality mo. Ayan. Ayan. Gusto ko pong unawaan nyo na hindi po tayo dinadala ng Lord sa wilderness para pabayaan. Para ma-discourage ka, para ma-stress ka, hindi po ganon. Bakit po sabi? Ayan. Next na. Ayan. The wilderness is not intended to be a place of failure, but of victory. Amen.
Amen po ba? Kahit ganyan yung pinagdadaanan mo, kapatid, mukha man yung negative, mukha mang madilim dyan, mukha mang malungkot dyan, pero hindi yan lugar para mag-fail ka, para ma-discourage ka. Kaya di ba sabi, ma-excite tayo. Di ba na kahit ganito yung pinagdadaanan ko, Lord, I know, ikaw na yung nanalo dito sa battle na ito. Sabi po sa John 7:37-38, if anyone is thirsty, let him come to me and drink. Whoever believes in me, as Scripture has said, streams of living water will flow from within him. Di ba? Bakit po pag pinagpe-pray tayo ng baptism of Holy Spirit, sige, magsalita ka lang. Kasi hindi galing sa labas galing sa loob. Diba? Water is not easily drawn from wells or spring during wilderness season. Rain is scarce in the desert. Pero during your dry season, instead of looking externally, naghahanap tayo ng hope or ng pag-asa sa labas, sa kapwa natin or sa ibang tao. Sabi ng Lord, dig deep internally, where you'll draw from rivers of living waters. During wilderness season po, imbis na lumayo, imbis na panghinaan, mas lumapit po tayo kay Lord. Na Lord, prepare me for your promised land. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, kasama ka bang papasok sa promised land? Amen po. Hallelujah. Kasi napakabuti po ng Lord. At hindi yung magbabago. Sabi nga, kahit anong prayer mo, kahit healing pa yan, ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi mauubos. Kaya sobrang nakaka-bless po ang Lord na even in our wilderness season, tapat ang Diyos at hindi niya tayo pababayaan. Amen po ba? Sige po, palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah. Hallelujah. Actually, maigsi lang po ito. Kasi sabi ko, Lord, ikaw na po ang mag-minister. Bigyan mo kami ng time makapag-minister during this Sunday service. Ayun po. Kaya sige po, tayo po ay tumayo. Tayo po ay aawit ng isang awitin. And mga kapatid, ano man yung pinagpe-pray mo, i-pour out mo kay Lord, i-surrender mo kay Lord. Amen. Amen. For the battle is not yours, sabi ng Lord. Ibigay mo kay Lord. And pag kay Lord mo sinurrender yung mga battle na yan, yung mga prayers na yan, 101% ang katagumpayan. Walang talo, kapatid.